Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Tuesday morning here in Houston, Texas. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na buhay. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you that you are there for us. 24/7, you are with us. You never leave us nor forsake us. Thank you, Father God, sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus. Hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, salamat po, Panginoon Jesucristo, dahil kami ay nakaraos sa araw ng Lunes, ngayon ay Martes. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyong kabutihan, O Lord. Napakabuti niyo po, Panginoon Jesucristo, sa aming mga buhay. O hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for another day. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. For another day. Another day to serve you. Serve you. My King. My Lord and Savior Jesus Christ. Holy Spirit. Lead me in every step of the way. For the glory of God alone. Of the way. For the glory of God alone. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. John 3:16. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, na kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Happy moments. Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Worship God. Painful moments. Trust God. And every moment, thank God. Oh, hallelujah. God is good all the time. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Welcome dito sa ating live, mga kating Jesus. Saan yung aking dito? Hindi tayo mawala ng battery. Welcome dito sa ating live. Team Jesus School of Faith. At ngayon ay July 29, 2025. Praise the Lord sa panibagong umaga, mga ka-Team Jesus. At
Facebook joiners, Team Jesus members, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Ngayon ay Tuesday, thank you Jesus. At ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Hallelujah, mahaba ng aking buhok. Thank you Lord sa kanyang kabutihan. Welcome dito sa ating live at tayo ay magpuri. Ayan ang salita ng Diyos. I am the daughter of the King. Oh. I am the daughter of the King, whom the daughter of the King who is not moved by the world. I am the daughter of the King who is not moved by the world. Why? For my God is with me and goes before me. I do not fear because I am His. Ayan. For my God goes before me and I do not fear because I am His. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So, kung tayo ay naniniwala na ikaw ay anak ng Diyos, as I have declared, I am the daughter of the King. I am the daughter of the King. At matatakot yung mga taong naninira sa akin, naninira sa kanya, sa mga anak ng Diyos. Matatakot yung mga taong nanggugulo sa mga anak ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang kanilang maging kalaban. Hallelujah. At hindi tayo. Ang Diyos ang kanilang kalaban, mga ka-Team Jesus. Kaya matatakot sila. At napakabuti ng Diyos sapagkat kapag ang taong ito ay nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran, sila ay mapapatawad. Pero kung sila ay ma-pride na isipin nila na masigit pa sila sa ibang tao, ayan, yan ang wrath, ang galit, ang parusa ng Diyos ay matatanggap nila. Kaya kung tayo man ay may mga nanlalait sa atin, nang iini sa atin, nang naninira sa atin, nasusuya sa atin, na matatakot sila sa Diyos. Because, no? I am the daughter of the King. So, matatakot sila kung anong gagawin ng Diyos Ama sa kanila dahil sa kanilang paninira sa kanyang anak. Hallelujah. Kaya nakakatakot yun kapag ang mga anak ng Diyos at ang anak na ito ay gumagawa ng tama, matuwid sa harap ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Nakakatakot yan sa mga taong naninira sa atin, naninira sa kanila. Magpuri tayo. Kaya pinagdadasal natin sila. Yung kapatawaran ng Diyos sa kanila. Ayan, magpuri. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Hallelujah, yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya.
lahat ay ating ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Andito po kami upang ikaw ay aming itaas, upang ikaw ay aming ipakilala sa sanlibutan. O Father God, in the name of Jesus, kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Oh, hallelujah. Yes, Father God. We release forgiveness, Lord. We surrender everything to you, Almighty Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Tulungan mo rin po ang mga taong nagkasala sa amin, Lord. We release forgiveness to them, Lord. Ang mga taong may masamang plano sa kanilang mga isipan sa amin, mga taong nanakit, mga taong may masamang nararamdaman sa amin, Father. In the name of Jesus, we release forgiveness, Lord, sa mga taong ito. Panginoon, maawa po kayo sa kanila. Katagpuin mo sila na makilala kanila ng lubusan at kung sino ka, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ. Hallelujah. Yes, Lord. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Sabi mo siyang masalita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami po ay nandito at we welcome the Holy Spirit. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and note. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and note.
Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa oras na ito, sa araw na ito. Buksan mo aming mga isipan at aming mga puso upang maintindihan namin ang mensahe na is mong iparating. Dinideklara namin ang life na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Yes, Lord. Holy Spirit, take over. Itago mo ang iyong lingkod sa iyong cross nang sa ganun ay hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Hallelujah. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang mairaos po namin ng maayos at itagumpay ang iyong Bible study. Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Ayan, mga ka-Team Jesus. God is good. Congratulations sa ating lahat. At tayo ay nandito ulit. At tayo ay nagising. So, ibig sabihin, kung tayo ay nagising, panibagong pagkakataon na naman yan, na tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ayan. So, nakita ko ang video pala July 6 ba yun? July 6? July ko ba yun nabigkas sa inyo? July 6, nasakita ko yung video ni Sis Jonaline tungkol sa mga ibon. Kaya, congratulations Sis Jonaline, ikaw at si Sis Crystal ay mayroong love gift na tig 1,000 pesos. Hallelujah! God is good all the time. Ganon lang yon mga ka-Team Jesus. Pag sinasabing ganyan, gawin ninyo. O, di nyo naman ginawa. Kaya, ayun. Ang mga gumawa, si Crystal at si Jonaline, sila ay mayroong love gift. Okay. So, ang atin na namang challenge ay kung sino ang mga mandyaang, may mga magulang dyan na malapit sa inyo, mapuntahan ninyo, hallelujah, at mapasalamatan ninyo at humingi kayo ng patawad sa anumang ginawa ninyong kasalanan sa inyong mga magulang, ay ang mga nanay at tatay ninyo, ayan, no? Ay, kasama kayo sa challenge at isama natin yan sa ating Facebook at YouTube. So, minimum yan, minimum ng inyong video ay 5 minutes. So, minimum yan 5 minutes. Hindi pwedeng 1 minute and a half. 5 minutes ang minimum dyan sa ating challenge na yan. 5 minutes. Okay? So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Ayan. So, dito na tayo kasi yung sa mga ibon, pinaghirapan din yun ninyo, no? Hindi nga ako marunong yan kung paanong i-voice over ba yan? Ano ba yung tawag nun? Nandoon si Jonaline sa maliit na camera, tapos nakikita yung aking mga ibon doon. Oh. Diba? Hallelujah. So, kayo dyan, kung nandyan pang yung mga magulang, at kung malayo man yung mga magulang, hindi nyo makita, so, okay lang din. Huwag na kayo sumali sa challenge. But, you call your parents, humingi kayo ng tawad kung kayo man ay sakala nyo, nagkamali kayo, at pasalamatan ninyo sila na sila ay matino na matinong babae at matinong lalaki. Hallelujah. So, ganun yun. Isama nyo yun. At i-post nyo sa Facebook. Pero hindi ayun kasama sa challenge. Sarili ninyo yun. Pagpapasalamat ninyo yun sa Diyos. Ang challenge ay talagang may video kayo na nandoon yung mga tatay at nanay ninyo na kayo ay humingi ng tawad at magpasalamat sa ginawa nila at ikaw ay nag-exist sa mundong ito, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Okay, so dito tayo sa kahapon ay tinuruan tayo ng ating Panginoong Diyos Ama, ng banal na Espiritu,
na ang Diyos Ama natin, kagaya ng mga magulang na earthly o kaya ang ating mga magulang dito sa mundo, wala silang ibang hinahangad kung sila man ay matuwid o mabuti ang kanilang ang kanilang pagkatao, no? Wala silang ibang hinahangad kundi ang kabutihan ng kanilang mga anak. So, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang dito sa mundo nang sa ganoon maging matuwid ang mga buhay natin. So, sa atin na yan, kung kaya nga, challenge natin yan na pasalamatan natin, humingi tayo ng tawad sa ating mga magulang at pasalamatan natin sila. Kung maaring bigyan ninyo sila ng gift, kung mayroong gift diyan, anong maibigay nyo sa kanila bilang pasasalamat, o mas mabuti yun, no? Dahil nagpapasalamat kayo sa kanila, sa kabutihan ng Diyos sa mga buhay nila, nang sa ganoon ay sila ay matuwa naman ang mga magulang natin, mga magulang ninyo, na pinasalamatan ninyo sila. Kasi ngayon sa kasalukuyan, laganap ang boy and boy relationship, girl and girl relationship. Kaya, pasalamatan nyo ang inyong mga magulang. So, kagaya ng mga ama at ina natin dito sa lupa, ang ating ama na nasa langit ay dinidisiplina din tayo dahil mahal niya tayo at ayaw niya tayong mahiwalay sa landas ng katotohanan. Kaya dinidisiplina tayo. Kaya kung ano man ang mga disiplina ng Diyos sa atin, wag tayong magtampo, kundi mas lalo nating purihin ang Diyos, mas lalo nating pasalamatan ang Diyos, mas lalo nating we seek more of the Lord at hingin natin ang Kanyang wisdom, karunungan, hingin natin ang kalakasan ng pangangatawan, kalakasan para matanggap natin, malampasan natin ang mga pagsubok na ito. Hallelujah. Okay, so dito tayo. Dito tayo sa Hebrews chapter 12, verses, tuloy na tayo from 12 to 29. Okay. So, basahin natin. Mga babala at bilin. Kaya, palakasin ninyo ang sarili nyo at patibayin ang inyong loob. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na manghihina ang pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo, sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Ingatan nyo na walang sinuman sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos at huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. Ingatan din ninyo na walang sinuman sa inyo ang gagawa ng sexual na imoralidad o mamuhay ng gaya ni Esau na hindi pinahalagahan ang mga espiritual na bagay, dahil ipinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. At alam nyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya, anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya. 18. Ang paglapit niyo sa Diyos ay hindi katulad ng paglapit ng mga Israelita noon. Lumapit sila sa isang bundok na nakikita nila, ang bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin. Nakarinig din sila ng tunog ng trompeta at boses ng nagsasalita. At nang marinig nila ang boses na iyon, nagmamakaawa silang huwag na itong magsalita pa sa kanila dahil hindi nila makayanan ang utos na ito.
Ang sino mang tumapak sa bundok kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. Tunay na kakilakilabot ang tanawing iyon. Kaya maging si Moses ay nagsabi, nanginginig ako sa takot. 27. Ngunit hindi ganito ang paglapit nyo sa Panginoon, dahil ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem na nasa langit na may libo-libong anghel na nagtitipon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing na mga panganay ng Diyos na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos at ginawa na niyang ganap. Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan natin sa Diyos sa bagong kasunduan. Ang kasunduang ito'y pinagtibay ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa sa dugo ni Abel na humingi ng katarungan. 25. Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Yamang ay umanig noon ang lupa nang magsalita ang Diyos. At ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod. Ayan. Amen. Hallelujah. Na may takot at paggalang sa Kanya dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. O hallelujah. Sabi dito sa English. Therefore, yan sa 28, therefore, since we are receiving kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito. Tulungan kami na maintindihan namin ang mensahe na isang iparating at ito'y aming maging gabay upang patuloy naming lalakaran ang aming mga pananampalataya kay Panginoong Kristo. In Jesus' name, amen. Okay, mga ka-Team Jesus. Alam ba ninyo na, kaya nga I shall not be moved. I am the daughter of the King. I shall not be moved. So tayo mga ka-Team Jesus, ay dapat na magpasalamat sapagkat kasama na tayo sa kaharian na hindi nayayanig or cannot be moved or cannot be shaken. Yan ang kaharian na ating hinahangad o ating inaasam-asam sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. So tayo, kung tayo ay nakay Kristo na at tayo ay buo na ang ating kaligtasan, tayo ay nakapakabaptismo na sa tubig. Pag tayo nakapagbaptismo na sa tubig ng buong puso natin, ibig sabihin nun ay na tayo, kompleto, sealed by the Holy Spirit, and sealed by the Holy Spirit, washed by the water, and covered by the blood of Jesus. Washed by the water, sealed by the Holy Spirit, covered by the blood of Jesus. Yan dapat ang ating idideklara, mga ka-Team Jesus. Tayo, we belong to the kingdom that cannot be moved. So, ang sabi ng Diyos dyan, yung mga niyayanig niya, yung mga nayayanig, yung mga nayayanig, yun ay
wala na. Sabi dito, tayo, mag-ingat tayo sa Diyos. Ang ating relasyon. Mag-ingat tayo na hindi tayo makatisod sa ating kapwa mananampalataya, sapagkat maaring sa pamamagitan ng ating mga salita, ng ating mga ginagawa, ay matisod itong ibang mga kapatid na ito, lalo na kung sila ay nag-uumpisa pa lamang, no, mahihina pa ang kanilang mga pananampalataya at tayo ang kanilang tinitingnan na sa akala natin ay matatag tayo sa ating pananampalataya, sa akala natin ay yung matuwid tayo, pero nakita nila sa atin, may nakita silang hindi mabuti. So, natitisod sila sa atin, mga ka-Team Jesus. Kaya kailangan na humingi tayo palagi ng permiso, ng gabay ng banal na Espiritu. Tulungan mo kami, anong gagawin namin, ganyan ba? Para sa ganoon ay hindi tayo makatisod sa ating kapwa. No? Hindi tayo makatisod, mga ka-Team Jesus. Lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang at mahihina pa ang kanilang mga pananampalataya. So, mayroon tayong obligasyon, mayroon tayong pananagutan kung sa pamamagitan ng mga buhay natin ay natisod yung isang kapatid at nawala sa presensya ng Diyos. So, ito ang mga bili niya. Dito ay nasa 12 verses, chapter 12 verse 12. Kaya palakasin ninyo ang sarili niyo at patibayin ang inyong loob. 13. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina ang pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan, kundi lumakas. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi tayo banal ay hindi natin makikita ang Panginoon. So ayan, ingatan din ninyo na walang sino man sa inyo ang gagawa ng sexual na immoralidad o mamuhay ng gaya kay Esau. Ayan, si Esau, alam na natin yung si Esau at si Jacob, di ba? Si Esau ay dahil nagutom siya, ay mas pinili niya o nagluto ang nanay ni Jacob at ni Esau. At sabi ni sino ba yung nanay ni Jacob? At sabi na, ano mo yan, ibigay mo yan kay Esau, ano mo, ano ba yun, nanay ba niya yun? Or siya ba yung nagluto? At yun nga, ang ginawa. Pinalit ni Esau yung kanyang birthright, dahil siya nga ang nauna, although sila ay twin yan si Jacob at si Esau, no? Pinalit niya ang kanyang birthright, siya ang nauna naunang lumabas, so siya ang panganay, tapos si Esau, si Jacob, siya ang ikalawang lumabas, so balit, hinawakan niya ang sakong ni Esau, hinawakan niya yung sakong ni Esau, na ibig sabihin, oy, kumapit siya sa sakong ni Esau nung sila ay lumabas na pinanganak, na pakahulugan nito ay kukunin ni Jacob yung birthright ni Esau. Kasi nga, alam nyo mga ka-Team Jesus, ang firstborn mga ka-Team Jesus, sila ang more privileged kung ikukumpara sa iba pang mga bata, sa iba pang mga anak na ibinigay ng Diyos atin. So yung firstborn, sila talaga yung andoon lahat ng ano natin, yung ating kung favorable ang inyong pagbubuntis, kung favorable ang inyong pagkakaroon ng anak at hindi sila unwanted children or a wanted child. So itong mga firstborn, sila talaga ang more privileged. Kaya nga sa panahon ng lumang tipan, ang mga firstborn ay mahalaga kahit doon sa plague ng Egypt, 'di ba? Finale ng Diyos. Finale. Ibig sabihin nun, this is the ultimate
ultimate na yun. Ultimate na ibig sabihin nun ay panghuli na to. No? Pag hindi mo pa rin i-release ang aking mga anak, ayan, my people, ayan. So, ultimate yun na kung hindi niya i-release, papatayin itong firstborn. Kaya, ang firstborn, they have the privilege, yung kanilang karapatan bilang panganay. Kaya nga, sila rin, ang mga firstborn din, sila rin yung mga kawawa pag kayo na mga magulang o ang pamilya nila ay maraming anak. Kasi sila, o kagaya ng aking kapatid na si Manang Munit, no, kahit maliit pa siya, ay siya nang nag-aalaga sa amin. O sumunod naman si Manding Linda, o silang dalawa nag-alaga sa amin. Ayan, kasi si nanay at tatay naghahanap ng pagkain. So, ang mga panganay, mga kapatid, ang panganay, ikalawa, sila ay makakalaga. Pero most of the time, dito sa Biblia, the firstborn are given the right. So, ang ginawa ni Esau ay ipinalit niya ang kanyang karapatan doon sa pagkain dahil nagutom siya. So, hindi siya worthy, hindi karapat-dapat. So, dapat tayo ay maging tapat. So, wag nating ipagpalit ang ating karapatan bilang anak ng Diyos. Huwag kong ipagpalit ang aking karapatan bilang daughter of the king. Huwag mong ipagpalit ang iyong karapatan bilang son of the king. So tayo na mga anak ng Diyos, mayroon tayong karapatan. So yung ating mga firstborn, yun nga, you offer your firstborn to the Lord. Ang mga firstborn natin, yun dapat ang i-offer natin sa Kanya. We will not offer, no? I will not offer anything that cost me nothing. So, kaya ino-offer natin ang ating firstborn sa Diyos. Na sa pamamagitan ng firstborn na yan, gagamitin ng Diyos itong firstborn natin para sa Kanyang kapurihan at ang lahat ng ating mga anak. Ganun yun. Kaya yung mga bata ay i-mold ninyo ang inyong mga anak. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. So yung fear of the Lord, ang takot na gumawa ng mali, ay yan ang simula ng karunungan. Ayan mga katinjisas, yun dapat ang ituro natin sa ating mga anak at i-follow up natin sila, i-pray natin sila. Kahit malayo ka man, halimbawa ako, kahit malayo ako sa mga bata, ay bawat linggo ay mayroon yan silang fellowship, na may budget yan sila na 2,500, pupunta kayo, lumabas kayo, kung saan kayo kakain, para sa ganoon ay yung buong araw nila, Lunes hanggang Sabado, nasa bahay sila kumakain, ganyan no, para makapagtipid. So pagdating ng linggo, ay bigyan naman sila ng konsuelo na lumabas kayo at kumain kayo. Doon sa labas, punta sila sa Jollibee, sa Dim Sum, sa aywan ko saan, barbecue place or what, basta lumabas sila. At mayroon silang picture. So pinagdadasal ko ang mga bata, nililihans ko ang pictures nila, Panginoon, ito yung mga anak mo. At sa bawat na video call namin at nagpipray kami, Panginoon, I offer you your children, I offer you our firstborn. So mahalaga ang firstborn, mga katinjisas. Huwag tayong gumaya kay Esau. Lahat tayo ay mahalaga sa harap ng Diyos. Ngayon, magpakatatag tayo at dapat ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Hallelujah. Sabihin mo, sa kanila noong mga panahon na yun, ay doon sila sa Mount Sinai, kinatatakutan nila ang bundok na yon, sapagkat doon nakipag-usap ang Diyos, doon nila narinig ang salita ng Diyos, ang boses ng Diyos. Pero ngayon sa atin, sa kasalukuyan, ang ating Mount Zion, mga katimjisas, although sa Israel mayroong Mount Zion, ang ating Mount Zion ay itong puso natin. This is our Mount Zion. Ating nakakausap
ang ating Panginoong Hesukristo anytime, anywhere, dito sa mga puso natin, dahil nandito ang banal na Espiritu. Nandito ang banal na Espiritu. So, dati sa kanila, natatakot sila, 'di ba? Holy yung Mount Sinai sa kanila. Yung lugar na yon, yun yung doon na nagawa ng Diyos Ama ang 10 Commandments. Pero sa atin ngayon sa kasalukuyan, nang dahil sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo, no? Ginawa ni Panginoong Hesukristo, mga ka-Team Jesus. We have the access of the presence of God Almighty anytime, anywhere, here in our heart. Kaya, hindi natin kailangang pumunta pa sa simbahan upang tayo ay magdasal. Halimbawa, Lunes, Martes, Miyerkules, kasi ako dati, nung ako'y Katoliko, nandun ako sa Butuan, nag-aaral ako sa Father Orio Saturnino University, no? Pumupunta talaga ako sa simbahan para magdasal. Hindi ko alam na although sinasabi kong Kristiyano ako, subalit hindi ko pa masyadong naintindihan ang salita ng Diyos. So, pumunta ako sa simbahan para ako'y magdasal. Ganon tayo mga Katoliko. Pero kung tayo ay mga totoong Kristiyano, born again Christians, hindi natin kailangan pumunta sa simbahan upang makipag-usap sa Diyos. Nandito sa puso ang Diyos, ang banal na Espiritu. Anytime, anywhere, this is our Mount Zion. Dito tayo nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng mga puso natin. Ganon yun. Pumupunta tayo sa church. Kasi yun ang, pag Sunday, kasi yun ang sabi ng salita ng Diyos. Do not neglect the fellowship of the believers. Kaya pumupunta tayo, nagjo-join tayo sa pagsimba sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos, sa pagpupuri sa Diyos as a body of Christ. Subalit, kung alam natin na tayo ay mga anak ng Diyos, at alam natin na tayo ay sealed by the Holy Spirit, covered by the blood of Jesus, we have the access in the throne throne of grace, sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama. Mayroon tayong access kahit saan tayo, kahit nasa jeep tayo, nasa sasakyan, sa pampublikong sasakyan. Dati ako pag sumasakay sa mga pampublikong sasakyan, wala akong sasakyan, pampubliko. Tapos nakikita ko ang mga kasamahan ko, ganyan, sabi ko, Lord, punuin mo ang jeep na ito. Nung ako nandun sa Baguio, sa Cebu, punuin mo ang jeep na ito, Panginoon. At pagkatapos nun, habang kami nagbibiyahe, ay pinagdadasal ko na itong lahat ng mga kasama ko sa jeep. Pati na ang driver, Panginoon Diyos, ingatan mo po itong driver namin. Salamat sa buhay niya at ikaw, ginamit mo siya para makarating kami ng maayos sa aming destinasyon. Gabayan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po itong mga kasamahan ko dito, Lord, mula sa kanan tungo sa kaliwa tungo sa kanan, Panginoon, mga katabi ko. Panginoong Diyos, I declare, Lord God, I declare salvation. I claim their salvation of their souls. Panginoon, ganun ginagawa ko. Sa isipan ko lang. Hindi ko sinasabi yun. Sa isipan ko, nagdadasal ako, mga ka-Team Jesus. Kahit saan ako pumupunta, kahit sa eroplano, pag sumasakay kami sa eroplano dati ni Tito Bryant, dahil pinapapunta kami ng Diyos sa iba-ibang mga estate para ipagdasal sila, humihingi ng sinasayawan ko yung mga states na yan, dinideklara namin ang kapatawaran ng Diyos as the Holy Spirit leads. Pag sumasakay kami sa mga eroplano,
Pinagdadasal namin ang mga kasama namin sa eroplano, pinagdadasal namin ang mga piloto, ang mga stewardess, at sino pa man lahat. Father God, preserve us for your purpose and your glory. We claim the salvation of souls ng lahat ng mga kasamahan namin. So meron kami doong, halimbawa, most of the time, meron kaming 200 na mga kasama, Panginoon. Itong 200 na ito, Lord, we are claiming, Lord God, their salvation under families. Ganon ang aming pananampalataya, mga ka-Team Jesus. Panginoon, dinudulog namin sa inyo. Ngayon, ang mga kaluluwa ng mga taong ito, maging ang kanilang mga pamilya, they represent their families. That's how the faith works. Kahit hindi mo nakikita ang paggalaw ng Panginoong Hesukristo, ng banal na Espiritu sa mga taong ito, pero dahil naniniwala ka na walang imposible sa Diyos, yan ay mangyayari sa mga taong pinagdarasal mo. Hallelujah! So, ginagawa ko yan kahit saan kami pumupunta, sa eroplano, sa sasakyan, sa bus, o saan pa mang lugar, sa mga park, na nandoon kami. You can pray anytime. Hindi mo kailangang pumunta. Paano kung wala kang access sa church? Paano kung sarado na ang church? Ibig sabihin nun ay hindi ka makapagdarasal dahil wala ang church. Hindi ko nga maintindihan hanggang ngayon kung bakit ang Katoliko ay nag-aano ng kandila. Ito ay ang dinadasal ko tapos mag-ano ng kandila, yung mga kandila ng ganyan. Hindi ko nga maintindihan yan hanggang ngayon dahil hinahanap ko yan sa Biblia kung bakit kailangang magsindi ng kandila. Hindi ko nga yan maintindihan. But napakabuti ng Diyos. Sapagkat ako ay binago niya, minulat niya ako sa katotohanan. Kaya hindi na ako nagsisindi ng kandila. So, ganun yun. As much as possible, ay gawin nating banal ang ating mga buhay, ang ating mga sarili, ang ating katawan, ang ating isipan, puso, pananalita, para sa Diyos at hindi sa tao. So kayo dyan, na pumupunta pa kayo sa simbahan para magdasal, naway katagpuin kayo ng Diyos at sinasabi ninyong kayo ay mga Kristiyano na. At nandoon pa rin kayo, pumunta kayo sa simbahan. Kung alam niyang ninyo, ang inyong katawan ay ang simbahan. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Mga ka-Team Jesus. So, anong sabi dito? Anong sabi dito sa salita ng Diyos? Anong sabi dito? Sila nung panahon, doon sila sa Mount Sinai, sa atin mga ka-Team Jesus, we have the access. Bakit? Napagkat nailigtas na tayo sa pamamagitan ng dugo ni Panginoong Jesucristo. Kaya nga, may silyo na tayo ng Holy Spirit at tayo ay natabunan na sa dugo ni Kristo. Kaya hindi na nakikita ng Diyos Ama ang ating mga kasalanan, kundi ang nakikita niya sa mga buhay natin ay ang sakripisyong dugo. The precious blood of Jesus ang nakikita ng Diyos Ama sa ating mga buhay, mga ka-Team Jesus. Kaya we can access the throne of grace anytime, anywhere. Hallelujah. No? So, ayan, dito tayo sa 25. Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakinggan ang nagsasalita mula sa langit? So mag-ingat tayo na marinig ba natin ang conviction ng Holy Spirit? Marinig natin ang discernment ng Holy Spirit. Hinihingi natin yan, mga ka-Team Jesus, Holy Spirit. Kaya nga, kung tayo ay nabaptismo na sa tubig, we always connect with the Holy Spirit as days go by. Kaya nga, I love you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit.
You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Yun mga ka-Team Jesus. Ang ibig sabihin yan, hindi lang kayong kumakanta-kanta tayo. Sinasa puso natin yan. Every day, I learn to love you more. No? Pag tayo ay nabaptismo na sa tubig, welcome natin ang Holy Spirit. Kasi yun din ang ginawa ng Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesus. After na nabaptize siya sa water, di ba bumuka ang langit at mayroong na, Behold, this is my Son whom I am pleased. At nandoon o bumaba ang banal na Espiritu sa kanya like a dove. Ganon din ang mangyayari sa atin nung tayo ay nabaptismo sa tubig. Hindi lang natin nakikita, nagbukas ang langit at narinig, no? Nagsabi ang Diyos, Behold, this is my Son whom I am pleased. Behold, this is my daughter whom I am pleased. At bumaba ang banal na Espiritu sa atin at nandito na sa atin, kaya kailangan nating i-acknowledge ang banal na Espiritu sa mga buhay natin sa araw-araw. Holy Spirit, I welcome you. Guide me with your Holy Spirit. Sinasabi nga natin Holy Spirit, araw-araw nating wini-welcome ang Holy Spirit. Araw-araw nating wini-welcome at ina-acknowledge at kiniklaim ang gift of the Spirit of discernment, the Spirit of mga ganon. Araw-araw nating ginagawa yun, mga ka-Team Jesus. Hindi lang sa okasyon, kundi araw-araw yan. Para sa ganoon, malaman natin yung discernment ng Holy Spirit. Pag mayroon tayong planong gawin, pag mayroon tayong maririnig natin ang boses ng Diyos, maririnig natin ang boses ng Holy Spirit na hindi siya sumisigaw, kundi makina lang ang boses niya, naririnig natin. Anak, kagaya sa akin ba? Sinabi ni Tito Bryant na, sabi niya, halika rito at mag-usap tayo. Ganito, Ang sabi ng mechanic, si Isa, na ang Mercedes ay ganito, ganyan. Okay. So, anong plano mo? So, kailangan nating maghanap ng sasakyan. Sasakyan na, na durable, hindi masyadong mahal, ganito, ganyan. At, yun, ganito, ganyan. So, ano na ngayon ang plano mo? Bibili tayo ng panibagong sasakyan. Kahit at least 2 years lang. So, sabi niya, 2023 edition or 2022 edition, sabi niya. Tapos, dito sa akin, may bumulong sa akin. Ang sabi ng Holy Spirit, no. Bumili kayo ng bago. 2025 edition. Sabi ko sa Tito Brian, no. Bibili tayo ng bagong sasakyan 2025 edition. So yun ang dinikta ng Holy Spirit sa akin, kaya pinakinggan ko yun at diniklara ko, pinaniniwalaan ko. Pero yan ay mahal. Sabi niya, yan ay mahal. So, ngayon, yung sasakyan ng Diyos ngayon ay umabot siya ng $42,000. So, magkano yan? 40. So, abot siya ng 1 million plus dyan sa Philippines, no? Bakit? Is there any impossible with the Lord? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. So, pag nagsalita, ang banal na Espiritu sa atin, kaya nga everyday, we welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, guide me in every step of the way. For God's purpose and glory. For the glory of God alone. Hindi para sa atin, kundi para sa kapurihan ng Diyos. So, tingnan nyo, napurihan ang Diyos si Tito Bryant na amaze siya. Amazing God. Grabe, amazing God talaga. Kasi ganyan, habang hinihintay namin yung final process,
Naa-amaze siya. Amazing God. Ganito, ganyan. O see? Kung paano kung sumunod lang ako sa kanya, kagaya ng ginawa niya dati nung mga sasakyan, yun si Mercedes, siya ganyan, kailangan talaga natin. Ako wala naman akong alam diyan sa mga yan. O okay, kung nag-research na daw siya, ganito ganyan. O. Pero kapag ang Holy Spirit nasa atin, hindi naman yun na iniinsulto natin ang ating mga asawa. No? Kundi, dapat din kasi sila rin ay pakinggan din nila ang kanilang mga asawang babae. Hindi ibig sabihin na dahil sila ang authority natin, ay sila na lang lahat ang nasusunod. Two-way kasi yan dalawang daanan yan Dalawang daanan yan. Kailangan din na irespeto din nila yung boses din ng kanilang mga asawang babae. Although tayo mga lalaki, tayo mga babae, we submit to their authority. Subalit, kailangan din nilang mahalin tayo, kailangan din nilang pakinggan din tayo. At magdasal tayo. Sabi niya, okay, ipagdasal natin, okay. Pero ako, firm na ako. No, the Lord said, brand new. Hallelujah. So, yun yung discernment ng Holy Spirit ba? Ang boses ng Diyos. Pakinggan natin ang boses ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Kaya, magpasalamat tayo. Yan ay nasa 28. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. Hallelujah. God is good. All the time. Hindi lang siya good. God is great. And all the time, God is great. Kaninang umaga lang ay habang nag-scroll ako sa Facebook, ay ipinakita ng Diyos sa akin ang Turkey. Ang Turkey, mga ka-Team Jesus. Istanbul ang kanilang capital city, ang Turkey. May 4 na syudad na ngayon, ilang milyon ba yan? Ilang milyong mga taong nakatira? May 13 na napatay. Mayroong 50,000 na kailangang mag-evacuate. Tingnan nyo, ano sabi diyan sa salita ng Diyos, Pag naggalit ang Diyos, He is a God of fire. Ayan, Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. O, nandiyan yan apoy yan totoo yan. God is a consuming fire, mga ka-Team Jesus. God is a consuming fire. Kaya nakakatakot kung magkasala tayo sa harap ng Diyos. Kaya humihingi tayo ng kapatawaran. Panginoon, patawarin mo po itong mga taong nasa Turkey. Kung ano man po ang kanilang mga ginagawa. Kasi yung mga nandyan sa Turkey, sila ay mga Buddhist. Sila ay mga idolaters. Mga Buddhist din sila Although mayroon ding mga Kristiyano, but we do not know. See? Apoy! Kaya, albawa, sa California, sa ang banda ng California, mayroong wildfire. Parusa, nakalagay sa salita ng Diyos, kapag nagalit ang Diyos, ang parusa niya, siya ay parang apoy, consuming fire. Sunog, ang sunog ay parusa ng Diyos yan. Ayon dyan sa salita ng Diyos, Nakakatakot ang galit ng Diyos. Kaya ang sabi doon, mamuhay tayo ng may kabanalan. Ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa utos ng Diyos. Nakikita nyo?
Grabe ang daming sunog, wildfire. Tapos may baha pa. Ang China, binaha. Kung hindi baha, wildfire. Kung sana yung baha ay nandoon yun sa wildfire para matupok yung yung wildfire. Hindi eh. Extreme, mga kating Jesus. Kaya fear of the Lord is the beginning of wisdom. Iwaglit na natin yung sakit ng loob natin, yung hinanakit natin, yung galit natin sa ating kapwa. Iwaglit na natin yan, ibigay na natin yan sa Diyos, Father God. Itong anger na ito sa akin, para sa taong ito, Lord, I surrender this to you. I give this to you, Lord. Itong hinanakit ko sa aking asawa, itong hinanakit ko sa aking bana, hinanakit ko sa aking mga magulang, itong hinanakit ko, I surrender them all to you, Father God. Yun ang gawin natin na dapat ang puso natin ay malinis. Ay malinis. No, malinis. Kaya nga, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na may takot tayong gumawa ng masama sapagkat alam natin. Kaya bago natin gawin yun, Holy Spirit, tulungan mo ako. Anong gagawin ko dito? Pag ang conviction ng Holy Spirit ay ito ang gawin mo, go ahead. I give you the consent. Pag nandoon ang conviction ng Holy Spirit sa iyo at you are at peace na gawin mo yan, go ahead. Kung hindi ka sigurado, ang gawin mo, magdasal ka at hanapin mo sa Biblia ang kanyang confirmation kung tama ba ang gagawin mo. Ganun yun. So kung may mga hinanakit ka, may mga inis ka, may galit ka, may ganito ka, negatibong mga emosyon mo, isuko mo yan sa Diyos, mga kating Jesus. Isuko mo yan. Kasi hindi natin makikita ang Panginoon kung mayroon tayong nakabinbin na inis, galit, at lahat-lahat ng masamang bagay sa sarili natin. Let us give it all to the Lord. Isuko natin sa Kanya ang ating mga nanakit, ang ating mga galit at iba pa. Para malaya tayo, makakatulog tayo ng maayos, mapayapa. Dahil ibinigay na natin sa Diyos ang lahat ng ito. At pag nakita na naman natin itong taong ito na nagalit tayo sa kanya, nainis tayo, Panginoon, I rebuke that spirit of anger in me. Kasi nga, mayroon tayong kapangyarihan, di ba? Mayroon kapangyarihan, the power, we have the spirit of power, the spirit of love, the spirit of self-discipline. Kaya pag babalik na naman yung anger na yan, i-rebuke mo yan in the name of Jesus. I already forgiven this person. I already released forgiven. I already released forgiveness. I already blessed this person. Father, katagpuin mo po siya, kawaan mo po siya. Nang sa ganoon ay hindi tayo matukso ng demonyo na mainis na naman tayo, magalit na naman tayo sa taong ito. Okay? Hallelujah. Oh, hallelujah. Father God, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Nandito kami, Lord. Tulungan mo kami na maging banal ang aming mga buhay para sa iyo. Kalimutan na namin kung ano mang meron sa mundo. We do not belong to this world. We belong to your kingdom. Panginoong Diyos, ano man po ang meron kami, search our hearts. Ano man ang mga hinanakit, ano man ang mga feelings, emotions, ano mang baggages na meron kami sa mga puso namin, sa mga isipan namin, Panginoon, we release them to you.
sinusuko namin sa inyo ang lahat ng ito. Linisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming banal. Na magpapatuloy kami na mamuhay ng banal sa iyong harapan. Sundin ang iyong mga salita. Sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Nahayaan namin ang banal na Espiritu ang aming maging gabay sa araw-araw. Malaya na kami! We are free! Whom the Son sets free is free indeed! Oh, hallelujah! Malaya na kami sa lahat ng tanikala ng demonyo sa aming mga buhay nang dahil sa iyong sakripisyo, Panginoong Kristo. Oh, hallelujah! Yes, Lord. Malaya na kami sa anumang mga hinanakit. Malaya na kami sa anumang mga sakit, sa anumang mga hindi ka nais-nais sa mga buhay namin. We are free! Dahil kami ay muling binigyan ng pagkakataon ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Sa makatuwid, malaya na kami. Oh, hallelujah! I am free indeed by the grace and mercy of God. Oh, hallelujah! Yes, Lord. Salamat po, Panginoong Diyos. Aming nire-rebuke namin ang masamang espiritu na nasa aming mga isipan, nasa aming mga puso, sa aming bibig, sa aming katawan, sa pangalan ni Jesucristo. Dinideklara namin na ang aming mga katawan ay holy, sanctified by the blood of Jesus at walang maaring pumasok na masamang espiritu sapagkat ito ay silyado ng banal na espiritu. O hallelujah! Ang aming mga buhay, ang aming mga katawan ay para lamang sa kapurihan ng Diyos Ama. Here we are, Father God, gamitin mo ang aming mga katawan upang kami ay makapaglingkod sa inyo, upang kami ay makapagpupuri sa inyo, upang kami ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian habang hinihintay namin ang tamang panahon na kami ay iyong kukunin at mapasama kami sa rapture na darating. O hallelujah. Lord, tinataas din namin sa inyo ang aming mga kapatid, ang aming mga kapamilya, ang aming mga kadugo, aming mga anak, sinyong paman po na malapit sa amin, na hanggang ngayon, Lord, ay hindi nila tinatanggap ang iyong kaligtasan, na hindi nila pinakikinggan ang iyong mga salita, ang iyong boses, Panginoon. Patawarin mo po sila, Lord. Katagpuin mo po sila. Nang sa ganoon po, Lord, ay sabay-sabay kaming magpuri sa inyo. Sabay-sabay mo kaming kunin, Panginoon, at wala pong maiwan sa aming mga kadugo. Wala pong maiwan sa aming mga pamilya. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat po. Salamat po, Lord God. Salamat po. Tinatayuan namin ang aming deklarasyon na aming pananampalataya sa iyo. Sino man po ngayon ang nakakaranas ng mga sakit, ano man pong mga sakit ang nararanasan nila, Panginoon, tinataas namin sila sa inyo. Let your healing touch, Holy Spirit, be upon each of us. Kung sino man ang nangangailangan ng tulong, tinataas din namin ang katawan, ang sitwasyon ni Tito Brian, ang kanyang pagpapagaling, ang kagalingan ng kanyang pangangatawan, Lord. We pray for the renewal of his mind and his heart and the complete healing, Panginoon Diyos, sa katawan ni Tito Brian. Maging sa sino pa mang mga kapatiran namin na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng healing, Father, we declare the healing touch of the Holy Spirit in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Maging sino man ang nangangailangan ng healing sa kanilang mga pinansyal, sa kanilang mga emosyonal, sa kanilang mga relasyon, Panginoong Diyos, we declare healing, Father, the healing touch of the Holy Spirit right now in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study ngayon. Salamat po sa connection, sa internet connection, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. Binabalik namin ang lahat ng papuri at parangal sa Diyos Ama lamang sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan, mga ka-team Jesus. So, hanggang sa muli, Jesus loves us. At,
ilagay ko na yan bukas, ang schedule ng month of August, at ako ang mag-schedule dyan. Lahat ng Team Jesus members ay kasama na dyan. No? Ako ang maglagay. Isang beses kasama na dyan, mga ka-Team Jesus. So, kung sino yun, Sharon, ang mga walang t-shirt na, sino ba ang mga walang t-shirt na Team Jesus members? Tingnan natin, Sharon, para mabigyan natin sila siya, mapadalhan, masama sa budget, para sila rin ay mabigyan ng chance na mailahad ang kanilang pananampalataya, ang kanilang testimony sa kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Okay? So, Team Jesus members, sa month of August, ano na kayo? Compulsory kayong sumama sa ating daily short testimony. Hallelujah. So, hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.